tigilan na natin ang ilusyon na tayo ay isang demokratikong bansa. Ang katotohanan niyan, ang ating bansa ay pinapatakbo ng oligarko. Yan ay pinoint out ni Pangulong Duterte nang siya'y presidente, di ba? Okay. A democracy is a country that addresses the general welfare and the interests of the general people. Pero pag makikita natin sa ating mga polisiya, hindi naman po general interest ng mga Pilipino ang nangingibabaw, kundi ang interest ng mga oligarko na ngayon ay mga kabarkada ng Pangulo at ng kanyang asawa. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tigilan na natin ang ilusyon na tayo ay isang demokratikong bansa. Ang katotohanan niyan, ang ating bansa ay pinapatakbo ng oligarko. Yan ay pinoint out ni Pangulong Duterte nang siya'y presidente, di ba? Na ang mga presidente ay usually dinidikta ng mga mayayaman sa Maynila. Isa nga lamang anomaly ito si Duterte nung naging presidente ito dahil hindi naman talaga ito close sa mga oligarko. Hindi ba? Pero ngayon ay bumalik ulit tayo sa pamahalaang pinapatakbo uli ng mga kabarkada, kasosyo, kaibigan, at kung ano-ano ng mga oligarko. We're not really a democracy. Okay? A democracy is a country that addresses the general welfare and the interests of the general people. Pero pag makikita natin sa ating mga polisiya, hindi naman po general interest ng mga Pilipino ang nangingibabaw, kundi ang interest ng mga oligarko na ngayon ay mga kabarkada ng Pangulo at ng kanyang asawa. SAS ang pamahalaan sa pagsasabi na ang Pilipinas ay isang democratic country. Itong mga nangyayaring censorship ngayon, nakaranas din ng SMNI ng censorship nang mawala yung aming Facebook at YouTube pages na milyon din po ang following. Nararamdaman mo ba ang demokrasya kung magpapatuloy ang ganitong trend sa Pilipinas? I think tigilan na natin ang ilusyon na tayo ay isang demokratikong bansa. Ang katotohanan niyan, ang ating bansa ay pinapatakbo ng oligarko. Yan ay pinoint out ni Pangulong Duterte nang siya'y presidente, di ba? Na ang mga presidente ay usually dinidikta ng mga mayayaman sa Maynila. Isa nga lamang anomaly ito si Duterte nung naging presidente ito dahil hindi naman talaga ito close sa mga oligarko. Hindi ba? Pero ngayon ay bumalik ulit tayo sa pamahalaang pinapatakbo uli ng mga kabarkada, kasosyo, kaibigan, at kung ano-ano ng mga oligarko. We're not really a democracy. Okay? A democracy is a country that addresses the general welfare and the interests of the general people. Pero pag makikita natin sa ating mga polisiya, hindi naman po general interest ng mga Pilipino ang nangingibabaw, kundi ang interest ng mga oligarko na ngayon ay mga kabarkada ng Pangulo at ng kanyang asawa. Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang inyong electric bill. Hindi ba? Yan po ba ay makademokratikong gawain? Hindi ba? Tingnan nyo lamang po ang ating agricultural sector. Hindi ba? Nararamdaman niyo po ba ang demokrasya dyan? Hindi kasi ang demokrasya kasi Admar at MJ, no? Hindi ito isang abstraktong konsepto. Ang demokrasya ay isang material condition ng isang society. Hindi porket na meron kang freedom of speech, sabihin mo na ikaw ay demokratikong bansa. Okay? Habang ang mga karamihan ng iyong mga nasasakupan ay walang access sa healthcare. Walang access sa quality education, walang access sa affordable food, walang access sa ang presyo ng electricity ay hindi makatarungan at ito ay pinapayaman lamang ang mga oligarkong mayaman na talaga. Hindi ba? So itong freedom of speech na sinasabi natin, it must be for something. And in this case,
Yung freedom of speech natin ay ginagamit natin upang i-point out natin ang mga katiwalian at korupsyon na nangyayari sa ating lipunan. Dahil ayaw mat nila sa hindi, no? Pero sana ito ay i-declare na ng Department of National Defense, ni Gibo Teodoro, at ng National Security Agency, at ng Pangulo mismo, na ang corruption is a national security threat. Diniklara na yan ni Biden sa Amerika na corruption threatens the national security of the United States. Dito sa China, noong umupo ang Pangulong Xi Jinping, ang corruption ay kinonsiderang national security threat. So may makikita, pag ginawa mo yan, magkakaroon ngayon ng war on corruption. Pero anong ginagawa ng pamahalaang ito? Meron silang war on bloggers, no? Na pinamumunuan ng Presidential Communications Office. Pero hindi mo makikita ang Presidential Communications Office o ang presidente o ang kung sino mang mga opisyalis na magdedeklara ng war on corruption. 'Di ba? Bakit? Bakit ayaw nila? Ang corruption is a national security threat. Pero ayaw nilang i-consider yan. So ang ginawa nila, yung mga nag-e-expose ng katiwalaan ng ilang dekada ng legalized corruption sa Kongreso, yan ang kanilang tinatarget. Tingnan nyo nga si Ka Eric saka si Lorraine. Pinakulong pa. Diba? Natakot lang yung Kongreso dahil ang mga PMAers ay nagsulat ng open letter in support of Ka Eric and Lorraine. Sas, nakikita mo ba yung pagkakaroon ng chilling effect? Kasi nabanggit mo yung mga red flag lalo pat nababanggit sa Article 3, Section 4 ng ating 1987 Constitution, yung ating freedom of speech and freedom of expression. Kung nagawa nila sa mga political vlogger at mga scholar gaya mo, at kung nagawa nila sa SMNI na where in fact ang aming tahak dito ay for nation building, di hamak na mas magagawa nila sa ordinaryong Juan at Juana de la Cruz. Well, ang ginagawa kasi ng gobyernong ito ay ang tinatawag na bread and circus. Okay? Ang bread and circus ay isa po itong taktika, isa itong old tactic, no? Na actually in-emphasize din ni Machiavelli sa kanyang The Prince. Okay? Ang tactic nito ay aliwin mo ang mga tao habang binibigyan mo sila ng tinapay. Okay? Yung tinapay this is really dole out. Maganda nga pinag-usapan nyo kanina yung mga dole out, no? Yung mga ayuda. So para hindi sila magreklamo. Okay? So yung suppression, okay? Yung suppression, dun lang yan doon sa makaka-point out na merong maling nangyayari sa gobyernong ito. Hindi ba? At nakikita natin yan na ang tinatarget nila talaga yung mga nagsasabi ng mali. Itong SMNI, kita mo, tinatarget. Bakit kayo tinatarget? Ano bang naging trigger ng pag-target sa inyo? Diba? Yung pagtatanong ni Ka Eric at ni Lorraine tungkol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Diba? Mali nga lang yung figures ni Ka Eric. Pero yung esensya ng tanong na yun ay tama. Diba? Actually, napasama pa sila doon sa hearing, yung House of Representatives. Sabi nila, 39.7 million lamang ang traveling expenses nila together with the Speaker, all of them. Pero pag tiningnan mo ang 2023 General Appropriations Act, ang budget ng Kongreso sa traveling expenses ay 2.066 billion. Kailan ba nagkaroon ng hearing? Di ba November? November yung hearing. December. So, sabi nila 39.7 lang o ilang araw na lang yun or buwan kasi October figure ata yung binigay nila. Ano mangyayari dun sa sukli? Hindi na nila sinagot. Ako ay pinoint out ko yon, yung issue na yon. At syempre nagalit na naman sila. 'Di ba? Kasi nga nilulusob sila ng taong bayan. Naging effective yung kampanyang #HindimoPeraYan. At ito ay magpapatuloy. No? Hindi natin ito titigilan dahil ilang dekada na ang problemang ito. And I hope the other media would actually keep on raising this issue. And I was actually happy kay Ed Lingao nung in-interview niya ako na nagpasalamat siya sa akin. But I told him na I wasn't the one who first raised this. No? It was Solita Monsod in 2011 and 2024 na, no?
hanggang ngayon hindi pa rin natin nababago itong sistemang ito. Bakit hindi natin gayahin ang bansang Amerika na ang US Congress nila ay may statement of disbursement every quarter? Makikita mo doon ang ginagastos ng bawat isang senador at congressman up to the last centavo kung saan napunta, parking ba yan, telepono, etc. Ngayon kung ayaw nilang gayahin ng Amerika, gayahin nilang China, walang sweldo ang National Congress. Di ba? Allowance lang. Walang MOOE. Mamili na lang kayo kung anong gusto yung sistema, pero ang sistema sa Kongreso ay sistemang bulok na bulok. Ngayon, pag ayaw niyo pa itong baguhin, Diyos mio, baka mas mauna pa tayo mawala sa mapa kaysa makapag-liquidate ng resibo ang mga bawat isang congressman at senador. Last week pala yun ng November yung hearing, tapos na sundan sa buwan ng December. And sa tingin mo... Kanina may nabanggit din kasi tinanong ko rin yan, Sas, kay kanina, Senate Minority Leader Pimentel. Nabanggit niya yung mga pinuno lang ng bawat branch, like Pangulo, sa legislative, ang Senate President at ang House of Representative Speaker, yung may kapangyarihan na saan ba gagamitin yung nakasave or hindi nagastos. Yung sobra. Oo, nandoon sa kanila. Kaya nga, sabi ko nga, naitanong ko, bakit pag ang isang ahensya ng gobyerno, pag mababa yung performance nila, kasi laging kini-question, at ang mga nagko-question dito mismo, yung mga mambabatas, bakit mabagal kang gumastos? 'Di ba? Bakit mas malaki yung hinihingi mo ngayon, pero last year, ganito lang ang nagastos mo? Kumbaga, lagi silang hinihinga ng accountability. Pero yun nga, dito naman sa kanila, medyo sino ang magsasala doon? Sino ang magtatanong sa kanila kung saan nila ginamit or gagamitin yung sobra? Ayun na nga, Admar, MJ, no? Siguro naman yung mga nakikinig sa inyo, marami dyan mga magulang o kahit yung mga estudyante rin. Aminin nyo, lahat naman tayo ng estudyante tayo, no? Kung may project sa school na 50 pesos, minsan nangihingi natin 200 pesos. Pero hindi natin sasabihin na 50 pesos talaga yung gagas na tanaman si Admar. Kabisado mo, ha? Oo. O, di ba ganyan naman tayo? Di ba karamihan? O, di ba mga magulang? O. Pero ito kaibang klase. Di ba yung mga magulang pag nalaman nila na 50 pesos lang pala yung gagastusin, siguro ibibigay na lang sa'yo 60 pesos para may pambili ka lang sa malamig, no? Pero hindi ka bibigyan ng 200. Pero ito kakaiba ito, MJ, sa Admar, no? 2.066 billion ang budget nila for traveling expenses ng 2023, pero ang nagastos lang daw nila ay 39.7 million. So nasaan yung 2.020 billion? May sukli. Oh, ang practice sa Kongreso, dinideklara nila yung savings. Okay? Tapos gagamitin sa ibang bagay. Ngayon, paano kayo nagkaroon ng savings na 2.020 billion? Hindi ba? Ibig sabihin, mali yung hiningi ninyong budget ng 2022 for 2023. At sa kakapalan pa ng mga mukha nito, no, ang hiningi pa nilang budget for 2024 for their traveling expenses ay 1.3 billion. Ang layo naman ng 39.7 million sa 1.3 billion. Hindi mo naman siguro kailangan maging matalino, no? Para malaman mo na ito ay galawang kupit. Yan ay galawang kupit ng mga estudyante noon, no? Na dinala ng mga ito sa Kongreso. Ang masama nga lang, no, ang pagkakaiba nga lamang nung mga estudyante pa lamang ang mga kongresista na ito, ang kinukupit lamang nila ay yung pera ng magulang nila mismo. Pero ito, ang galawang kupit na ito ay ang pinaghirapan ng bawat isang manggagawa, bawat isang OFW, at bawat isang mga ordinaryong Pilipino na pagod sa pagtatrabaho para may magpambayad ng tax. Pero ito, napakadali nilang kupitin, magdedeklara lamang sila ng savings. Hindi ito makatao, hindi ito makajos definitely, at hindi ito makabayan. Ito ay magnanakaw, legalized corruption. Ang kainaman lang ngayon sa panahon natin ngayon ay wala nang monopolyo sa impormasyon dahil easy access ng ating mga kababayan sa mga information through the advent use of social media. Ngayon, sa messaging mo na yan, Sas, at sa iyong assessment sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas,
Do you think mas lalo pa nilang ginagalit ang taong bayan dahil sa sunod-sunod na mga nangyayari ngayon at na mga issue at mga tinatanong na issue ng korupsyon sa pamahalaan? I think nagagalit talaga ang taong bayan, no? May hangganan ang lahat eh. 'Di ba? Yung mga PMAers nga, nagpapasalamat ako dun sa mga PMAers, no? Saka yung isang si Captain, ano nga pangalan ng Captain na naglabas ng manifesto of withdrawal of support? Si retired Captain Dado Enrique. Ano yon? Barod yun ng Class 83 ng PMA. Si retired Dado Enrique. Retired Captain Dado Enrique na ayon sa aking mga men in uniform na taga-subaybay ay isa itong napaka maprinsipyong tao. Kaya nga maaga itong nawala sa serbisyo at makikita mo naman, no, napakapayak ng pamumuhay. Nagpapasalamat nga ako sa kanya at ini-emphasize itong legalized corruption. At itong MOOE na issue na ito ay isa sa mga hinighlight nila. So, nagpapakita MJ at Admar na ang aking ginawa noon, no, ay may pinatunguhan at nakinig ang mga dapat makinig. Ako kasi, MJ at Admar, itong legalized corruption na ito na over 30 years na. This is the very definition of oppression. Okay? This is a systemic plundering of Filipino people hidden behind the cloak of legality. Ngayon, kung hindi natin ito babaguhin, wala tayong patutunguhang bansa dahil hindi natin ma-resolve itong napakasimpleng problema na ito. Hindi ba? Wala pong dahilan para hindi natin gayahin ang sistema sa US Congress na every quarter, ang bawat isang congressman, bawat isang senador ay merong transparent na statement of disbursement kung saan napupunta ang bawat sentimo na pinaghirapan ng bawat isang manggagawang Pilipino, bawat isang OFW, bawat isang payak na Pilipino sa kanilang binabayad na buwis. Hindi ba? Gaano ba kahirap yun? Hindi naman ganun kahirap yung ginagawa nila na sa US Congress. Tingnan nyo po yun. I-research nyo yan sa Google para makakita kayo kung anong sistema sa ibang bansa. Statement of disbursement ng US Congress. Pakikita nyo kung gaano kadetalyado. Hindi ba? Kasi hindi ito alam ng ating mga mamamayan na na pwede pala yung ganong sistema. Hindi ba? Pero ito namang ating mga mambabatas, ayaw nilang baguhin ang sistema. Kasi alam mo, sa ordinaryong Pilipino naniniwala tayo, no? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So ang nakikita ngayon natin dito sa ayaw nila sa pag-liquidate with resibo up to the last centavo ng kanilang MOOE, makikita nila dito ay ayaw nila dahil puro sila dahilan, puro sila excuses. Bibigyan ko kayo ng magandang example. No? I'm pretty sure gusto niyo itong example nito na congressman na to. Si Migs Nograles. Si Migs Nograles ng PBA party list. Mapapahamak ba kayo dito pag sinabi ko si Migs Nograles? Gora Bells. Oo, naka-live naman tayo sa online din. Si Migs Nograles sa PBA party list. Tinanong siya ng mga sumusubaybay sa kanyang Facebook account. Tinanong siya, may resibo ba kayo ng MOOE ninyo? Tapos naglagay ng hashtag, hindi mo pera yan. Alam mo ang sagot nito ni Migs Nograles? Sabi niya, pumunta kayo dito sa office ko, samahan pa kita sa COA, ganyan. Yan ba ang sagot ng isang matinong congressman? Yan bang isang sagot ng hindi magnanakaw? Ng hindi nangungupit? Kasi kung hindi ka kumukupit, dapat ang sagot mo, okay, ipopost ko po dito sa aking Facebook ang statement of disbursement po ng pera ng taong bayan na ginamit ng aking opisina. Makikita nyo po dyan ang detailed disbursement up to the last centavo. Bakit kailangan mo papuntahin ang iyong amo? Ang iyong amo ay ang mamamayang Pilipino sa iyong opisina para makakuha sila ng resibo kung paano mo ginastos ang kanilang pera. Hindi ganito ang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Can you imagine kung ginanyan mo ang amo mo? Sinabihan ka ng amo mo sa iyong pinapasukang opisina na tinanong ka ng amo mo, nasan yung resibo dito? Sabihin mo yung amo mo, pumunta ka dito sa aking bahay at samahan pa kita sa ganyan. Eh baka ikaw ay nasopla ng iyong amo sa iyong ganyang attitude. Tinanong ka
ng iyong amo, which is ang mamamayang Pilipino, kung nasaan ang resibo, ang dapat mong sagot ay ito po ang resibo at ipinost mo publicly dahil ang perang ginagastos mo sa iyong opisina ay hindi confidential fund. At lalong-lalo na hindi mo pera yan. Di ba? Kaya dapat may handa kang ipakita ang resibo kung saan mo ginagastos yan. Dahil kung hindi ka handa ipakita ang resibo, either may mali sa sistema sa iyong opisina kung paano mo ginagastos ang pera ng taong bayan, meaning wala kang bookkeeper, wala kang proper accounting. Diba? Wala kang updated accounting, bookkeeping, and even internal auditing. At ikalawa, wala ka talagang resibo. Which is most likely that ang practice ninyo dyan sa Kongreso ay liquidation by certification. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.